Isa na namang bagong insidente ng panghaharas ang naranasan ng dalawang barko ng Pilipinas matapos bombay ng tubig ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Narito ang detalye sa ating balitang A to Z. Muling binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na naglalayag sa sarili nitong teritoryo sa West Philippine Sea nitong Martes. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinamaan ang barko ng PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagpapatrolya at naghahatid ng krudo at pagkain sa mga mangingisdang Pilipino sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Sa video na inilabas ng PCG, kita na napuruhan ang PCG vessel ng water cannon mula sa dalawang Chinese vessels na nagbobomba sa kabilaang bahagi ng sasakyan. Sa lakas ng puwersa ng tubig, napinsala ang mga barko ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na may nalabag ang dalawang Chinese vessel na umaligid sa karagatan malapit sa Palawan sa kasagsagan ng balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at France nitong weekend. Paliwanag ng AFP, may umiiral noon na NOTAM o Notice to Air Missions. Yeah, may na-violate sila siyempre. So how are we going to respond diplomatically? We are consolidating all the incident reports and then we will forward that to the NTF-WPS. That NOTAM is for their safety because we are also conducting gunnery exercises in the area. So for them to enter into our training area knowing fully well that we are conducting these types of activities, it was a big risk on their part for them to do that. Sa kabila ng presensya ng dalawang People's Liberation Army Navy ships ng China sa balikatan sites, ayon sa AFP, hindi ito nakaapekto sa kanilang training sapagkat wala namang naging provokasyon. PLAN 167 and later on PLAN 793 were sighted in the area. Okay, they had the best seat in the house because they were able to witness the best of the Philippine Navy, the US Navy, and the French Navy. And because they were there, mas nagganahan yung mga training audience to show off all of their capabilities. Sa harap ng mga panibagong agresyon ng China, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang kongresista sa kumalat na deepfake audio ng boses ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Una nang nagbabala ang Malacanang ukol sa pekeng audio na ginaya ang boses ng Pangulong Marcos at umano'y nag-uutos sa militar na pumagitan na sakaling maglabas ng banta ang China sa Pilipinas. Yung deepfake na audio niyan, if I wish I could have seen it, just shows how desperate the opposition is against our President Bongbong Marcos, because he's doing a spectacular job in managing our foreign policy, to the point that they try to sabotage him. If there's a need to amend our laws and declare this type of behavior as a form of terrorism, Inuudyokan naman ng Malacanang ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng pekeng impormasyon katulad ng deepfake audio, lalo't posible nitong mailagay sa panganib ang foreign relations at national security ng bansa.